Naglakad kami sa gilid ng kalsada. Hindi nagmamadali. Walang humahabol ng oras. Walang anunsyo ang piloto. Sa bawat hakbang, mas bumababa ang pader sa pagitan namin. Huminto siya bigla. "Pwede ba?" Tanong niya, mahina. Hindi ko na tinanong kung ano. Basta lumapit lang ako. At doon niya ako hinalikan. Hindi biglaan. Hindi pa dalos-dalos. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na. At samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin. Hindi ako sanay mapansin ng mga pasahero. Bilang flight attendant, natutunan kong ang tingin ay dapat dumaan lang. Ngiti, tanong, serbisyo, tapos lilipat na sa susunod. Walang alaala. Hanggang sa araw na iyon. Ako si Franco, 25 taong gulang. 3 taon nang lumilipad. Kabado pa rin paminsan-minsan, pero sanay naman na ako sa mga biyahe. Sa mga taong papasok sa eroplano na may kanya-kanyang kwento, takot at pag-asa. Nasa gitna ako ng aisle nang umupo siya. Window seat, tahimik. May backpack lang at isang libro na halatang hindi pa nabubuksan. May itsura siyang parang may hinahabol na isip pero hindi nagmamadali ang katawan. Si Andres, nalaman kong pangalan niya kalaunan. 22 taong gulang. "Sir, okay na po bang seatbelt niyo?" Tanong ko. Professional ang boses at nakangiti pa rin. Tumingin siya sa akin. Mga 1 segundo lang pero sapat para maramdaman kong may kakaiba. "Oo," sagot niya at bahagyang lumiti. "Salamat." Simple lang. Walang mali siya. Walang dahilan para maalala. Pero habang lumilipad ang eroplano, habang tumataas kami sa himpapawid, ilang beses kong napansing nakatingin siya sa labas. Hawak ang armrest na parang pinipigilan ng sarili. Malamang kinakabahan. Lumapit ulit ako sa kanya. "First time niyo po bang lumipad?" Tumango siya. "Halata ba?" Ngumiti ako. Mas malambot na ang approach ko sa kanya ngayon. "Medyo, pero normal lang yan." "Hindi naman ako takot," dagdag niya agad. "Parang marami lang ako naiisip." Hindi ko alam kung bakit hindi na ako umalis. Dapat ay umalis agad ako nung nalaman kong okay siya. May iba pa akong pasaherong dapat asikasuhin. May protocol. Pero tumango lang ako. Minsan mas nakakatakot ang iniisip kaysa sa nandito sa taas. Napatingin siya sa akin uli. Mas matagal. Para may gustong itanong pero hindi itinuloy. "Kung may kailangan po kayo," sabi ko at umatras na. "Tawagin niyo lang po ako." Tumungo siya. "Salamat, Franco." Napahinto ako. Saglit lang. Hindi ko alam kung narinig ko ng tama. Hindi pa kami magkakilala at wala akong name tag sa harap niya. "Name mo?" tanong ko bago ko pa napigilan ng sarili. "Andres," sagot niya. Bagay nagulat din siya sa sarili niya. Ngumiti ako. Isang ngiti mas personal kaysa dapat. "Enjoy the flight, Andres." Habang naglalakad ako palayo, doon ko unang naramdaman ang kakaibang bigit sa dibdib ko. May mga pagtatagpong hindi mo hinahanap at may mga taong kahit ilang oras mo lang makasama sa ere
ay nag-iiwan ng bakas na hindi basta-basta nawawala. May bahagyang pagyanig ang eroplano. Hindi malakas at hindi rin naman to delikado. Pero sapat para maramdaman ng mga unang beses pa lang lumilipad. Kasama na doon si Andres. Nakita ko agad ang pagkapit ng kamay niya sa armrest. Mas mahigpit kaysa kanina. Hindi siya nagsalita pero kita ko sa galaw ng balikat niya ang paghinga na masyado mas mabilis. Lumapit ako. Okay lang po kayo? Tanong ko. Mas mababa ang boses ngayon. Tumango siya agad, pero hindi kumbinsido. Oo, siguro. Normal lang yan, sabi ko. Sandali lang to. Inabutan ko siya ng tubig. Sa pag-abot ko ay biglang umuga uli ang eroplano. Hindi ko napansin na umangat ang baso niya. At bago pa niya mabawi ang hawak, ay nagtagpo ang kamay namin. Balat sa balat, isang iglap lang. Pero parang may dumaan na kuryente mula sa dulo ng mga daliri ko, diretso sa dibdib ko. Napatingin kami sa isa't isa. Parehong nagulat. Hindi dahil sa hawak, kundi dahil pareho naming naramdaman. Sorry, sabay naming sabi. Napangiti siya ng alanganin. Mukhang mas kinakabahan ako ah. Umuo ako sa bakanting upuan sa aisle. Saglit lang. Hindi dapat pero ginawa ko pa rin. Huminga ka lang, sabi ko. Tingnan mo ko. Ginawa niya. Mabagal ang paghinga niya ngayon. Sinusunod ang sa akin. Sa bawat hinga, unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha niya. Mas okay ka na? Tanong ko. Tumango siya. Oo. Salamat. Tatayo na sana ako pero muling umuga ang eroplano. Mas mabilis kong inabot ang kamay niya at hindi na iniisip. Hinawakan niya rin ako. Mas matabal ngayon at mas malinaw. Walang kaba, walang gulat. Parang pareho namin pinipiling huwag bumitaw agad. Nagtagal din ito ng ilang segundo. Isang tahimik na sandali sa gitna ng himpapawid. Unti-unti kong binitawan ang kamay niya. Dahan-dahan. Parang ayokong putulin ang koneksyon. Sandali na lang to, sabi ko na mas mahina. Nandito lang ako. Tumango siya at sa ngiting ibinigay niya, may kung anong nagbago. Hindi na lang ako flight attendant at hindi na lang siya pasahero. Habang bumabalik ako sa gali, ramdam ko pa rin ang init ng kamay niya. At sa gitna ng mga ulap, doon ko naintindihan. May mga spark na hindi sinasadya pero kapag nangyari, hindi mo na kayang ituring na aksidente lamang. Tahimik na uli ang eroplano. Pantay na ang lipad. Pantay na rin dapat ang dibdib ko. Pero sa tuwing dadaan ako sa aisle, nararamdaman ko ang tingin niya. Hindi lantad, hindi rin matapang. Yung klaseng tingin na agad mong iniiwasan tapos babalikan mo rin. Mula sa gali, sinilip ko ang cabin. Routine lang dapat. Tray check, seatbelt signs, mga pasaherong tulog o abala sa sariling mundo. At doon ko siya nakita. Hindi na siya nakahawak sa armrest. Kalmado na ang balikat niya. Pero ang mga mata niya ay nakatingin sa direksyon ko. Nagtagpo ang tingin namin. Mga 2 segundo rin. Hindi kami ngumiti at hindi rin kami umiwas agad. Parang may lihim na kasunduan sa pagitan ng kortina at ilaw ng cabin. May kasama akong senior crew sa gali. Abala siya sa cart. Ako naman, kunwari nag-aayos ng cups. Pero ramdam ko pa rin ang bigat ng sandaling yon na parang naiwan sa hangin. Lumapit ako sa kortina. Bahagyang itinulak para masilip ang cabin. At muli,
Nagtagpo ang tingin namin. Ngayon, bahagya siyang ngumiti. Hindi malaki at hindi rin pilit. Parang tanong, parang paalaala. Hello guys! Welcome back sa channel! Kung gusto nyong ma-shoutout sa next video, mag-comment lang kayo dito sa baba. Kahit simpleng hi lang or kung taga saan kayo. Binabasa ko lahat ng comments nyo. At baka kayo na ang susunod kong mabanggit. Kaya comment na para lagi kayong kasama sa kwentuhan natin dito. Bigla akong ibinaba ang tingin ko. Kunwari may inaayos sa counter. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil may maling ginawa, kundi dahil may nararamdaman akong hindi dapat. Franco, tawag ng kasama ko. Pwede bang i-check yung row sa may bintana? Tumango ako agad. Sige. Naglakad ako pabalik sa aisle. Habang papalapit ako sa kanya, ramdam ko ang sarili kong paghinga. Normal lang dapat at kalmado. Pero hindi. Pagdaan ko sa tabi niya, hindi kami nag-usap. Hindi rin kami nagkatinginan. Pero sa sandaling lumagpas ako, naramdaman kong nakatingin siya uli. At bago ko tuluyang pasukin ng gali ay lumingon ako. Nakatitig siya. Parang handang tanggapin kung ano man ang ibig sabihin ng sandaling yun. Bumagsak ang kortina sa pagitan namin. Bumalik ang profesional na mundo. Ang tungkuling, ang taas ng ulap. Pero sa likod ng kortinang yun, malinaw na malinaw ang isang bagay. Na may mga koneksyong hindi kailangan magsalita. Sapat na ang isang tingin para malaman mong hindi ka nag-iisa sa nararamdaman. May anunsyo ang piloto. Paunti-unti nang bumababa ang eroplano. Sa bawat salitang prepare for landing, may kung anong kumakapit sa dibdib ko. Hindi ka ba? Hindi takot, kundi panghihinayang. Nakatayo ako sa aisle. Seatbelt check ulit. Routine. Paulit-ulit na ginagawa sa kung ilang flight na. Pero ngayon, bawat hakbang papalapit sa row niya ay mas bumibigat. Tumigil ako sa tabi niya. Okay na po kayo? Tanong kong formal. Tumango siya. Oo. Medyo ayoko lang matapos agad. Napatingin ako sa kanya. Isang saglit lang, pero sapat. Marami namang biyahe, sagot ko. Umiti siya. Pero hindi lahat pareho. Tahimik kami sandali. Sa labas ng bintana, unti-unting lumalapit ang lupa. Sa loob, para may gustong manatili sa ere. Franco, tawag niya. Pwede ba ako magtanong? Tumango ako. Ganito ba talagang pakiramdam kapag may nakilala ka sa maling oras? Hindi ko agad sinagot dahil alam kong pareho kaming alam na ang sagot. Siguro, sabi ko sa wakas. Pero minsan, hindi naman dahil sa mali, pero hindi lang inaasahan. Lumapag ang eroplano. Isang maayos na landing. Palakpakan ng ilan. Bumalik ang ingay. Bumalik ang mundo. Nagsimulang tumayo ang mga pasahero. Isa-isa at dahan-dahan. Parang binibigyan pa kami ng ilang segundo pa. Habang inaabot ko ang overhead bin, ay napalapit ako. Mas malapit kaysa kanina. Alam kong hindi ito bahagi ng trabaho mo. Halos pabulong niyang sabi. Pero ayok mawala to. Huminga ako ng malalim. Isang desisyong mabilis, pero matagal nang hinihintay. Hindi rin kita makakalimutan, sagot ko. Inilabas ko ng palihim ang phone ko.
Simpleng galaw lang. Inilagay niya ang number niya. Mabilis at sigurado. Nagtagpo ang tingin naming muli. Mingiti na ngayon. Hindi lihim at hindi rin malakas. Isang ngiting may pag-asa. Salamat sa flight, sabi niya. Umiti ako pabalik. Ingat ka, Andres. Habang pumababa siya ng eroplano ay hindi na ako tumingin agad. Pero nang tuluyan siyang mawala sa pintuan, ay doon ko naintindihan na may mga lipad na ayaw mong matapos hindi dahil sa destinasyon kundi dahil may koneksyong nagsisimula pa lang. At minsan sapat na ang isang numero sa phone para masigurong hindi yun ang huli. Hindi ko agad binuksan ang phone ko. Pagkababa ng mga pasahero, paglinis ng cabin, paglakad palabas ng eroplano, pilit kong ibinalik ang sarili ko sa trabaho, sa pagiging profesional, sa distansyang dapat panitilihin. Pero alam kong nandoon ang numero niya at alam kong hindi lang ako ang nag-iisip. Nang makauwi ako, saka ko lang binuksan ang phone ko. Tahimik ang kwarto. May ilaw lang galing sa bintana. Umupo ako sa gilid ng kama para may hinihintay na hindi pa dumarating. Isang notification. Unknown number. Hi, nakarating na ako. Salamat ulit sa kanina. Napangiti ako bago pa mapigilan ang sarili ko. Nag-type ako, nagbura, nag-type uli. Glad to hear that. Kamusta ang first flight? At hindi nagtagal ang reply. Mas okay kaysa inaasahan ko. Siguro dahil may tumulong. Huminga ako ng malalim. Simple lang ang mga salita pero ramdam ko ang balik na koneksyon. Parang hindi pa rin tapos ang lipad. Ganyan talaga minsan. Mas gumagaan kapag may kasabay. May ilang segundo ng katahimikan. Tapos, pwede ba kitang i-message ulit minsan? Kahit hindi tungkol sa flight. Napatingin ako sa screen. Walang ingay at walang nagmamadali. Isang tanong lang na malinaw ang intensyon. Pwede. Basta pareho tayong malinaw. May dumating agad na reply. Malinaw ako. Ayoko mawala yung koneksyon, sabi ni Andres. Napangiti ako. Mas buo ngayon. Hindi dahil sigurado ang lahat, kundi dahil ipinili naming ituloy ang usapan. Ibinaba ko ang phone ko, pero hindi ko na mawala ang ngiti sa aking labi. Minsan pala ang pinakamahirap na bahagi ng isang pagtatagpo ay hindi ang simula, kundi ang pagpapasya na magpatuloy. At sa unang palitan ng mensahe na yun matapos ng flight, alam kong hindi na lang kami flight attendant at pasahero. Kami ay dalawang taong may pinipiling puntahan. Hindi agad ako tumawag. Tinignan ko muna ang sarili ko sa salamin. Hindi naka-uniform. Naka-t-shirt lang. Mukhang normal. Akong ako. At sa sandaling yun, mas nakakatakot yun kaysa sa unang beses kong i-announce sa aeroplano. Nag-vibrate ang phone ko. Si Andres. Busy ka ba? Huminga ako ng malalim bago sumagot. Hindi naman. Bakit? May 3 segundo ng katahimikan. Tapos biglang tumunog ang phone ko. Natigilan ako. Ngumiti at sinagot. Lumabas ang mukha niya sa screen. Walang seatbelt, walang cabin light. Nasa kwarto siya. Nakaupo sa kama. Buhok na bahagyang magulo. At parang kakauwi lang din. Hi, sabi niya. Medyo alanganin. Hi, sagot ko. Mas baba pa ang boses ko kaysa dati. Tahimik kami sandali. Parehong nakangiti. Parehong hindi alam kung sino ang unang magsasalita. Mas
Normal ka pala, sabi niya sabay tawa ng mahina. Mas bata ka pala kapag hindi ka kinakabahan, sagot ko. Napangiti siya. Oo, mas tahimik din pala kapag wala ka sa aisle. Napatingin ako sa kanya ng mas matagal kaysa dapat. Ngayon ko lang siya nakikita ng ganito. Walang takot, walang dahilan para umiwas. Okay ka na ba? Tanong ko. Sa flight at sa lahat. Tumungo siya. Oo, pero para may kulang. Ano? Tanong ko. Parang bitin, sagot niya. Parang may hindi natapos. Tahimik lang ako. Kita ko sa screen ang seryosong itsura niya. Hindi mapaglaro, hindi inosente, kundi totoo. May mga bagay na kailangan nating ingatan, sabi ko sa wakas. Trabaho ko to, alam mo yun. Alam ko, sagot niya agad. Hindi naman kita hinihila. Gusto ko lang maging totoo. Sa pagitan ng signal at liwanag ng screen, may sandaling pareho kaming hindi umiiwas ng tingin. Hindi ko rin ito madalas gawin, pag-amin ko. Pero ayoko magsinungaling. Ngumiti siya at mas malambot ngayon. Hindi rin kita minamadali. Nagtagal ang tawag. Walang malaking usapan. Walang pangako. Kwento lang tungkol sa araw, sa pagkain, sa kung gaano siya natakot nung una, at kung paano siya kumalma dahil sa isang kamay na humawak. Bago namin ibaba ang tawag, tumingin siya sa akin. Salamat sa pagsagot, sabi niya. Hindi lang sa tawag sa lahat. Ngumiti ako. Salamat sa pagtawag. Nang magdilim ang screen, hindi ko agad binaba ang phone. Dahil sa unang video call na yon, napatunayan kong may koneksyon na hindi kailangan physical para maging totoo. Minsan, sapat na ang isang mukha sa screen para maramdaman mong gusto mong sumubok. Hindi na kami naghintay ng matagal. Isang linggo matapos ang unang video call, nakita kami sa isang cafe malapit sa airport. Hindi naka-uniform, walang boarding pass, walang dahilan para magkunwari. Nakatayo ako sa labas nang dumating siya. Si Andres, mas malinaw sa liwanag ng ilaw. Mas buo, mas totoo. Nakasimpleng damit lang pero pareho pa rin ang tingin sa unang bungad sa akin sa ere. Hi, sabi niya, bahagyang kinakabahan. Hi, sagot ko, hindi na tinatago ang ngiti. Hindi agad kami umupo. Parang pareho may gustong unahin pero hindi alam kung paano sisimulan. Mas tahimik ka pala sa personal, sabi niya. Oo, sagot ko, pero mas malinaw. Naglakad kami sa gilid ng kalsada. Hindi nagmamadali, walang hinahabol na oras. Walang anunsyo ng piloto, at sa bawat takbang, mas bumababa ang pader sa pagitan namin. Huminto siya bigla. Pwede ba? Mahina niyang tanong. Hindi ko na tinanong kung ano, basta lumapit lang ako. At doon niya ako hinalikan. Hindi biglaan, hindi rin padalos-dalos. Isang halik na mabagal, sinadya, at may init na matagal nang pinipigilan. Dumampi ang labi na parang nagtatanong. At nang hindi ako umatras, ay mas naging buo, mas malalim. Mapang-akit sa paraan na hindi kailangan magmadali. Sapat lang para maramdaman ng kagustuhan at pagpili. Hinawakan niya ang bewang ko. Hindi mahigpit. Parang paalaala na totoo ito. Na nandito kami. Magkasama sa lupa at walang ulap na pagtataguan. Naghiwalay kami na pareho hinihingal at pareho nakangiti. Mas gusto ko to, sabi niya. Walang distansya. Tumango ako. Mas mahirap pero mas totoo.
Pumasok kami sa cafe. Nag-usap, tumawa. Nagbahagi ng mga takot at hangarin. Walang pangakong malaki. Walang kasiguraduhan. Pero malinaw. Habang pauwi kami, alam kong hindi lahat ng kwento ay may kailangan magsimula sa perpektong lugar. Minsan, sapat na ang lakas na loob na dalhin ito sa lupa at pilihing maging tapat. Hindi lahat ng koneksyong nagsisimula sa taas ay kailangang manatiling pangarap. Kapag dinala mo ito sa lupa, sa tamang oras at may paggalang, nagiging mas malinaw kung alin ang tunay na pagnanasa at alin ang pagmamahal na handang panindigan. May mga halik na mapusok, pero ang mas mahalaga ay ang desisyong manatili kapag tapos na ang matayog na lipad. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin.